Ayan, magandang araw mga kaibigan, mga kapatid, at mga kasama ko dito sa ating ah, broadcast. Ano po, maraming salamat po sa lahat ng mga manonood at susubaybay sa ating ah, ah, pag-uusapang aral o isang napakahalagang message ng ng Panginoon sa atin ngayong oras na ito. Ano po? At gusto kong pasalamatan ang ating Diyos, ang ating Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng pagkakataon ng ganitong resources, ng ganitong privilege na magsalita at mag-share o magbahagi ng kanyang salita ngayong araw na ito. Ano po? Salamat sa lahat ng pagpapala at biyaya. Ayan, ngayong araw na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay pag-uusapan natin ang mensahe ng pagpapatawad. Ano po? Yung salitang ito ay talaga namang mahirap na gawin. Ano po? Napakahirap siya. Lalo na kung ang mga tao na nakasakit sa iyo ay tila bagang mahirap mong kalimutan kahit 10 taon, kahit 30 years, or patay na yung tao na yun. Ano po? Maraming mga pagkakataon sa buhay natin o maraming mga tao o sitwasyon ang talaga namang nakasakit sa ating mga damdamin o nakasugat ng ating mga puso. Ano? So, ngayong oras na ito, gusto kong ihatid sa inyo ang mensaheng ito na ating pong tatalakayin ngayong araw na ito. At unang-una na po sa lahat, ano ba ang kahalagahan ng pagpapatawad? Ano ba ang kahalagahan ng pagpapatawad, mga kapatid? Ano ba ang kahalagahan nito? Sa Biblia, mababasa po natin mula sa Biblia sa aklat po ng Efeso or Ephesians chapter 4 verse 32. Atin pong basahin sa ganitong uh, translation, translation po ito. Basahin po natin sa aklat ng Efeso or Ephesians chapter 4 verse 32. Sabi dito, "Instead, be kind and tender-hearted to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ." So, manalangin tayo sandali, mga kapatid. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito, sa araw na ito na ibinigay mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan ang mga salitang ito na amin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito, sa araw na ito. Magkaroon ng matinding rema sa aming mga personal na buhay, sa aming mga puso, Panginoon, ang mga salita na amin pong pag-uusapan, na amin pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkukulang namin sa aming mga kapwa, sa aming mga sarili, at higit sa inyo, Panginoon. At sa oras na ito, tinatanggap namin ang biyaya ng pagpapatawad na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ba ang kahalagahan ng pagpapatawad? Ano po? Uulitin ko po ang sabi po ng Biblia sa aklat ng Ephesians chapter 4 verse 32. "Instead, be kind and tender-hearted to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ." Tinutukoy sa talatang ito na ang pangangailangan na magpatawad sa iba. Tinutukoy o tinuturuan tayo ng talatang ito na kailangan nating magpatawad sa iba tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Bakit nga ba napakahalaga ng pagpapatawad? Ano po? Dahil kung hindi tayo marunong magpatawad, kung hindi tayo marunong kumalimot ng mga taong
nakasakit sa atin, mahihirapan tayong mag-moving forward or magpatuloy sa hinaharap kung dala-dala pa natin hanggang ngayon sa ating puso yung bigat na nagawa sa atin. Merong halimbawa ang ating Panginoon, sabi ng aklat ng Lucas 23 verse 34. Basahin po natin ang Lucas or Luke chapter 23. Hanapin natin ang Lucas chapter 23. Kung meron po kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Lucas chapter 23 verse 34. Ang sabi po dito ay ganito. Jesus said, sabi ng ating Panginoong Jesus, Jesus said, "Forgive them, Father. They don't know what they are doing." Makikita natin na ito po ay yung nasa krus Jesus. Siya po ay nakabayubay na sa krus. Ano po? Habang siya ay nando sa krus, nagdasal si Jesus sa kanyang ama, sa ating amang nasa langit, ng kanyang sabi, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa." Doon sa krus o doon sa krus ni Jesus, nag-usal ng panalangin ng ating Panginoong Jesus na patawarin ang mga naglagay sa kanya sa ganitong sitwasyon. Ipinapakita nito ang lalim ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad. Ang lalim ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Ipinapakita ng talatang ito na kung paano nagpatawad si Jesus. Gayong wala namang ginawang masama si Jesus sa kanila. Wala naman siyang ginawang masama. Bagkus siya ay gumawa ng mabuti. Gumawa siya ng mga bagay na makabubuti sa tao. Sa kanyang mga disipulo. Nagpagaling ng mga may sakit, may mga karamdaman. Nagpakain ng mga libong tao. Pero ang ganti sa kanya ng mga taong ito ay patayin siya at ipako sa krus. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Imbes na gantihan niya at suguin niya ang kanyang mga anghel sa langit. Pwede niyang gawin yun, pero hindi niya ginawa. Ang ginawa niya, nagdasal siya sa Ama at sinabi, "Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa." Ano pa po? Ang pagpapatawad bilang prosesong espiritual. Ang pagpapatawad ay isang prosesong espiritual. Makikita natin sa Mateo 6:14-15. Mateo chapter 6. Basahin po natin sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 verse 14 hanggang 15. Ang sabi po dito, "The Lord does not treat us as He does other nations. He waits patiently until they have become deeply involved in sin before He punishes them. But He punishes us before we have sinned too much." Anong sabi po? Ang pagpapatawad ay mahalaga sa ating relasyon sa Diyos. Kung tayo ay hindi nagpapatawad, nahadlangan ang ating koneksyon sa Kanya. Totoo po yan. May barado. 'Di ba? May barado.
Ang isang alulod na puro bara, kahit buhusan mo ng maraming tubig, ay hindi yan maalis kapag hindi mo sinundot ng kahoy or anything na pwedeng magpaalis doon sa barado. Na kahit anong dami mo nabuhos ng tubig, yung tubig imbis na tumuloy doon sa alulod or anything doon sa basta alulod, yung daanan ng tubig, pag binuhusan mo yun, hindi siya maaalis agad. Di ba? Hindi maaalis yung bara kahit anong buhos mo. Ang mangyayari aapaw lang yun at magkakaroon ng baha. Tulad ng imburnal, kapag puro yun basura at hindi na alis yung basura, yung imburnal na yun, magbabaha. Kailangan maalis yung bara. Ang kasalanan ay isang bara. Ang kasalanan ay isang bara. At ang hindi pagpapatawad ay isang kasalanan. Ang pagpapatawad ay ang hindi pagpapatawad. Ang hindi pagpapatawad. Inuulit ko po ang hindi pagpapatawad ay isang kasalanan at isang barado, isang bara sa ating koneksyon sa ating Panginoon. Ano nga ba ang mga hadlang sa pagpapatawad? Kadalasan ito po, sabi ng Colossians 3 verse 13. Colossians 3 verse 13. Colossians 3:13. Sabi ng Colossians 3:13, be tolerant with one another and forgive one another. Whenever any of you has a complaint against someone else, you must forgive one another as the Lord has forgiven you. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 13, be tolerant with one another and forgive one another whenever any of you has a complaint against someone else. You must forgive one another as the Lord has forgiven you. Kadalasan, nahihirapan tayong magpatawad dahil sa galit, mga hinanakit, o mga takot. Mahalaga ang pag-unawa na ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa atin. Panglima ay ang pagpapatawad sa sarili. Sabi ng Isaiah 1 verse 18. Isaiah 1:18. Isaiah 1:18. Basahin natin ang Isaiah 1:18. Pasensya na po at ang Biblia ko ay talaga physical Bible po ang gamit ko. Ito po, napaka Good News Translation po ito. Okay. Sabi dito, Isaiah 1:18. The Lord says, now let's settle the matter. You are stained red with sin, but I will wash you as clean as a snow. Although your stains are deep red, and you will be as white as wool. Ano ang tinuturo nito sa atin? Mahalaga rin ang pagpapatawad sa sarili.
ang Diyos, ang ating Diyos ay handang patawarin ang ating mga pagkakamali at dapat din tayong matutong patawarin ang ating sarili. Now, let's settle the matter. Ano nga ba ang kahalagahan nito? What is the point of Isaiah 1, verse 18? We need to settle our matters to the Lord. What is ano yung matter na yun? We are stained red with sin. Pulang-pula. Stained red with sin. Kasalanan. Pag hindi natin inayo sa Diyos ang ating mga sarili, kailanman hindi tayo mapawawalang sala sa kasalanan. Kaya ang sabi dito, although your stains are deep red, you will wash or you will be as white as wool if we confess it or repent it to the Lord. Ano ang mga aral na ating makukuha sa mensaheng ito? Pagpapalaya. Ang tunay na pagpapatawad ay nagdudulot ng kapayapaan at kalayaan mula sa bigat ng galit. Pangalawa, ang relasyon sa Diyos. Ang pagpapatawad ay isang hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Pangatlo, pagsasagawa. Magsimula sa maliit na hakbang sa pagpapatawad sa mga tao sa ating paligid. Alam niyo po, meron po akong testimonya, mga kapatid. And ang testimonya or testimony na ito ay magbigay nawa ng kaluguran sa ating Diyos, sa ating Panginoon. In this matter, English pa po matagal nang hinanakit ng puso ko at matagal ang proseso ng pagaling sa akin ng lalo na sa salitang ito, ang galit. Po. Many times in my life, ako ay alipin ng sama ng loob, ng tampo, ng galit, ng selos, lahat ng yan. Dahil hinahanap ko parati sa iba o sa tao. Hinahanap ko parati sa mga bagay-bagay sa mundong ito ang kasiyahan, ang mga temporal na bagay. Kaya kapag ako ay hindi ko nagkukuha yung mga bagay na gusto ko, madali akong mainis, madali akong magtampo, at madali akong mawalan ng gana. Ano po? At salamat sa Panginoon dahil tinuturuan niya ako na magpatawad, mag-move forward sa buhay bilang kanyang lingkod. Mahirap ang mga pinagdaanan ko bilang isang Kristiyano. Ano po? Maraming batikos, maraming doubt sa buhay ko, pinagdududahan ang aking pananampalataya sa aking Panginoon. Maraming humusga, humatol sa akin. Maraming nagsasabi na ako ay isang pekeng Kristiyano, ako ay huwad na Kristiyano, ako ay nagbabalat kayo ng Kristiyano. Pero, the end of the day,
na nakikipag-usap ako sa Panginoon. Si Lord at ang kanyang salita ang nagiging takbuhan ko. Na sa tuwing merong duda sa puso ko, na sa tuwing merong ganitong mga batikos, mga ganitong issue sa buhay, parating dapat si Lord takbuhan ko. Ipinapakita ni Lord sa akin, ng Panginoon sa kanyang salita, na kailangan kong magpatuloy dahil ang tumawag sa akin, dahil ang tumawag at pumili sa akin ay higit na makapangyarihan, higit na mataas sa lahat ng nilalang dito sa mundong ito. Dahil ang pinaglilingkuran kong Diyos ay makapangyarihan sa lahat, dahil kung hihinto ako, para ko nang sinabi na yung Diyos na aking pinaglilingkuran ay hindi makapangyarihan. Yes, aaminin ko, mga kapatid, ay na natutukso, nagkakamali, nagkakasala, pero sa buhay bilang isang Kristiyano, itinuturo sa akin ng Panginoon ang salitang magpatuloy sa Kanya. Hindi pagtalikod, hindi pag-iwas, hindi pag-atras, kundi magpatuloy. Marami na akong pinuntahan. Iba't iba na ang mga nakasama. Iba't ibang mga Kristiyano, iba't ibang mga pastor, mga leader ng simbahan ang aking mga nakasama. Marami ng pinagdaanan. Pero sa tuwing pinapaalala o naaalala ko mga yun, pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil dinaanan ko ang lahat ng yun. Salamat sa kanyang dakilang pagtawag sa akin, sa kanyang dakilang pagtuturo at pagtutuwid sa akin, personal. At nandito ako hindi para ipagmalaki ang sarili ko, kundi ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Oo, mahirap po ang buhay at sitwasyon. Mahirap po ang pinagdadaanan ko. Mahirap ang pinagdadaanan ng lahat ng mga naglilingkod ng tapatan sa Kanya, sa ating Panginoon. Pero, sa tuwing naaalala ko ang sinabi ng mga naunang lingkod ng Panginoon sa Biblia, tulad nila Apostol Pablo, malaki ang pinagdaanan nilang hirap dito sa mundong ito. Pero at the end ng mga buhay nila, ito ay isang reward sa kanila. Dahil ang mamatay kay Kristo, ang maglingkod kay Kristo, ay isang biyaya, isang regalo na nagmumula sa Kanya. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang biyaya, pagpapala. Hindi sa pagpapalang material, hindi lamang sa ganun, kundi sa lahat ng bahagi ng buhay ko. Patuloy niya akong sinusustain. Kaya, yung topic natin na tungkol sa pagpapatawad ay nakakapagbigay ng kagaanan sa ating buhay. Sa akin, personal po. Di ba? So, salamat sa kanyang biyaya, kanyang kahabagan, na patuloy niyang ibinibigay sa ating lahat. Kaya, sa mga oras na ito, na kung sino man ang nakakaranas ng hinanakit, hanggang ngayon may bigat, ilapit natin siya sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon yan. Ilapit natin sa Panginoon. Handa kang yakapin ng Lord, ng ating Panginoon. At kung nakagawa ka man ng mga pagkakamali sa buhay mo,
naiintindihan ka ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Ihingi mo ng tawad ang lahat ng yan. Ihingi mo ng tawad ang lahat ng yan. Sinabi ng Isaiah, let us settle this matter. Let us settle this matter. Ano yung matter na yun? The sin. Kasalanan. Let us settle this. Let us settle the matter. You are stained red with sin, but I will wash you as a clean as snow. Yeah. Lilinisin tayo ng Panginoong Jesus. Kaya sa mga oras na ito, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat sa pagtuturo mong ito. At patuloy kang gumalaw sa aming mga personal na buhay. Patawarin mo kami sa lahat ng mga kasalanan namin, ginawa namin, Panginoon. Ito man ay sa pamamagitan ng aming isipan, ng aming sinabi, ng aming kilos, mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo. Patawarin niyo po kami. Linisin po ninyo kami ng banal mo pong dugo. At sa mga oras po ito, ay nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kapatawaran na ibinigay mo sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa grasya mo. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay at susubaybay sa video na ito. Yan. At pagpalait po tayong lahat ng ating Panginoon. To God be all the glory. See you again. Bye-bye.